O ngayon mga kapatid, pagka napuspos tayo ng Espiritu Santo, gagawin tayo mapagkumbaba. Alam niyo ba yan ang pinakamalaga na magawa sa kalagitnaan natin? Kapakumbaba. Napakalaga yan. Sa bawat membro o kasama sa Iglesia ng Diyos, there must be humility. Nagpakita ng Panginoon ng humility. Hari siya, nagpakababa, pinanganak siya sa sabsaban. Hindi siya nakasakay sa kabayo, hindi siya tumira sa malalaking bahay, pero pinangaral niya ang katotohanan, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. So hindi tayo kailangan maging matalino, hindi tayo kailangan maging mayaman para tumanggap sa Panginoon. Simple lang ang kailangan ng pananampalataya, magpakababa, magagamit tayo ng Panginoon. Yun lang, mapagkumbaba ang gagamitin ng Panginoon sa ikalagagan ng Panginoon. Kaya kailangan natin ng mga pastor na mapagkumbaba, puspos ng Espiritu Santo. Kung lahat ng pastor sa Iglesia ng Diyos, puspos ng Espiritu Santo, napakaganda. Ng bawat kongregasyon, lalago yan. Dadami dadami yung mga tunay na Kristiyano. Hindi tayo dadami ng katulad ng mga sekta ng mga relihiyon. Pero, yung mga naghanap ng katotohanan na kagaya natin, kasi sa huling araw, iipunin niya ang mga tupang ito na naliligaw. Pagkakaisahin niya sa isang iglesia. Itong iglesia nito, napuspos ng Espiritu Santo. Kaya nga mga kapatid, kung tayo puspos ng Espiritu Santo, hindi lang tayo magiging mapagkumbaba, magiging masunurin pa tayo. Magiging obedient tayo. Napakalaga ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Di ba napag-aralan natin yung pagsunod ni Noe? The example of obedience, Noah, the example of obedience. Napakalaga ng pagsunod. Sapagkat ang pagsunod, diyan nagsisimula yung kapuspusan ng Espiritu Santo. Sabi nga, the approach to sanctification is obedience. Amen. Kaya kung hindi ka nagiging obedient, hindi ka magiging masunurin, hindi ka mapupuspos ng Espiritu Santo. Pag napuspos ka ng Espiritu Santo, lalo kang magiging masunurin. Kaya hindi problema sa pananamit. Susunod ka. Hindi problema sa sa gawain, susunod ka. Kaya ang magdidikta sa atin Espiritu Santo, hindi tao. Amen. Hindi tao ang magsasabi sa atin, ganito ang idamit mo. Hindi natin sasabihin na, pare-pareho tayo, mag-uniforme tayo, hindi natin sinasabi yun. Kundi, ang Espiritu Santo ang magsasabi sa atin kung ano ang gagawin mo at magiging masunurin ka. Tumiga, ayaw masunod. Kaya nga yung para mapuspos ka ng Espiritu Santo, you must have consecration. Ihandog mo yung buhay mo. Pero there will be preparation before you consecrate. Yun nga yung obedience. Kasi the approach to sanctification is obedience. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 7, verse 1, magsipaglinis kayo. May lilinisin tayo. So, sa paglilinis ng karnalidad, merong parte ang tao, merong parte ang Diyos. Ang parte ng tao, o ang parte ng Diyos muna, alisin niya ang karnalidad. Walang tao na makapaglilinis ng kanyang karnalidad. Walang tao na makapag-aalis ng kasalanan. Ang makapag-aalis lamang ng kasalanan, si Kristo. Ang makapag-aalis lamang ng karnalidad, yung Espiritu ni Kristo. Pero meron tayong gagawin. May parte tayo para maalis ang kasalanan natin. Anong gagawin natin para maalis ang kasalanan natin? Magsisi tayo ng kasalanan. Pero kailangan ng obedience, no? Alam mo ba na bago kayo maligtas, meron na kayong tinatawag na reformation. Yung isang tao na maliligtas,
meron ng reformation. Pag sinabi natin reformation, pag narinig niya na hindi pala karoon na pa ng manigarilyo, pinipigil niya magsigarilyo. Pinipigil niya magsinungaling niya. So, makikita mo sa kanya, may pagbabago na. Pero kailangan siyang lalapit para magsisi, para tuluyan siyang ma-regenerate. Yun ang transformation. Ngayon, doon naman sa consecration o doon sa sanctification, bago ka ma-sanctify, obedience. Maglinis ka sa iyong sarili. True obedience. Ano yan? Pagka Kristiyano ka na, siyempre may karnalidad pa doon. Meron pang tinatawag na stubbornness. Kung minsan stubborn ka, gusto mo, huwag kang sumunod. Pero kailang sumunod ka. Pag sinabing ganito ang pananamit, susunod ka. Sinabing ganito, magbigay ka ng tithes, mag-tithes ka. Yan ang mga preparation muna. Ngayon, pag nakasunod ka ng mabuti, talagang obedient ka na, doon ka mag-consecrate. Dahil kung hindi mo consecrate sa sarili mo, hindi ka makakasunod ng lubusan. Tulad din ng pag-ibig. Kung wala ng pag-ibig talaga sa puso mo, hindi ka makakaibig sa kapwa mo. Naintindihan niyo ba yan? Mahirap magpalabanan kung hindi ka talaga banal. Ang kalimbawa ng isang taong isang tao, kung kambing ka, magsuot ka ng tulad ng tupa, pero doon sa loob, kambing pa rin. Hindi mo magagawa ang kalooban ng Panginoon. Kailangan mabago ka. Kailangan mapabanal ka. Para makasunod ka talaga. Naunawaan niyo ba yan? Mahirap magpagbanal kung hindi ka talaga banal. Mahirap sumunod kung hindi ka talaga ihandog mo ang buhay mo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, kailangan mapuspos ang Espiritu Santo ang Iglesia ng Diyos. Sapagkat He give us power. Magkakaroon ng kapangyarihan ng Espiritu ang Iglesia ng Diyos kung mapupuspos ng Espiritu Santo ang Iglesia ng Diyos. Sa bawat kongregasyon. Kaya nandito sa signal ngayon. Kung hindi pa kayo puspos ng Espiritu Santo, kayo ang unang lalapit para mapuspos nyo. Kung ibig niyong lumago ang gawain dito, kung ibig niyong makasama talaga sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan niyo mapuspos ng Espiritu Santo. Kung ibig niyo ang iglesia na kinaroroonan niyo, ang kongregasyon na kinaroroonan niyo maging makapangyarihan, maging matatag, maging malago, kailangan niyo ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, sa umagang ito, alam mo nandito ang Espiritu Santo ngayon. Pagka napuspos ng Espiritu Santo ang Iglesia ng Diyos, magiging mapagtagumpayan. Hanggang sa wakas yan. Kaya pagdating, alam niyo pagdating ng ating Panginoon, ang darat niyang Iglesia, Efeso, Kapitulo 5, versikulo 27. Upang ang Iglesia ay may harap sa kanyang sarili, na maluwalhati, walang dungis o kulubot, o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Alam niyo ba pagdating ng ating Panginoon, pagpupunin niya na ang kanyang Iglesia, mararap na niya ito na walang dungis, walang kulubot. Lahat ng kasama yan, puspos ng Espiritu Santo. Kaya kung hindi kayo puspos ng Espiritu Santo ngayon, hindi kayo mapapasama niya. Kailan natin sisimulan na tayo mapuspos ng Espiritu Santo? Ngayon na. Hindi bukas. Hindi sa susunod na araw. Pag sinasabi ng Panginoon mga puspos ka ng Espiritu Santo, ngayon kayo mapuspos ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, napakaliwanag ng Biblia. Kaya pagdating ng ating Panginoon, kukunin niya ang kanyang asawa, ang Iglesia, ang Sion, ang Iglesia. Lahat ng kasama rito, malilinis. Maski isa, walang hindi malinis. Nakikita niyo ba yung mga kapatid?
Pag hindi kayo mapuspos ang Espiritu sa Diyos, huwag niyong asahan na pupunta kayo ng langit. Kaya ngayon mga kapatid, tayo tumayo at tayo manalangin. Amang banal na mapangyari sa lahat. Salamat po sa umagang ito na narinig ang iyong mga salita. Kumilos ka sa aming kalagitnaan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Nagbigay ng kondiksyon, nagbigay ng pang-ising sa bawat narito. Sino pang hindi naligtas, Panginoon, tulungan mo silang magsisi. Tulungan mo silang may handog ang kanilang buhay. May consecrate nilang buhay nila, Panginoon. Habang inaawit natin yung awit ng pagtawad, sinong may kailangan sa inyo? Ayun. Sino ibig lumapit sa inyo mga kapatid? Sino ibig magsisi ng kanyang kasalanan? Sino ibig mapuspos ng Espiritu Santo? Huwag kayong mahiya. Tingin lumapit. Sino pa? Yung mga taga-signal, kung ibig niyang mapuspos na Espiritu Santo para may makatuwang si Tatay Frank sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ako marit yung reservasyon niyo. Kung nakita niyo yung sarili sa umagang ito, mga butil, lumapit kayo. Kayo mahiya. Kayo ganun takubahan. Lalapit sa Kanya. Maging matagumpay ang Iglesia ng Diyos dito sa lugar ninyo. Sa mga bisita natin, ang ibig niyo, magsisi ng kasalanan, lumapit dito. May bihag ng sekta ng religion, palalayain kayo ng Panginoon. Humiling yung ihandog ng iyong buhay para sa gawain, lumapit din kayo. Para magkaroon ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kailangan natin ngayon ng mga puspos ng Espiritu Santo. Mga kabataan, mga estudyante, para sa gawain ng Panginoon. Mga nasa loob ng bahay, lumapit kayo dito. Kung narinig nyo ang tinig ng Panginoon, huwag niyong bigatin, huwag niyong baliwalain ang pagtawag ng Espiritu Santo sa umating. Pupuspusin niya kayo. Lilinisin niya kayo. Ngayon ang panahon na talagang ihandog namin, i-consecrate natin ang buhay natin sa Panginoon. Meron pa ba? Meron ba na makapangyarihan ng Iglesia na inihandog nila ng buhay? We need power. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung ibig niyong magamit sa ikalalaganap ng Ebanghelyo, kailangan natin ng kapuspusan. Bibigyan tayo ng kapangyarihan. Bibigyan tayo ng tagumpay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Huwag kayong mahiya. Sabi ng Biblia, magpakumbaba kayo.
We need humbleness. Kailangan natin ang kapakumbabaan. Amen. Ibig niyo lumago ang gawain sa lugar ninyo. Kailangan mapustos kayo ng Espiritu Santo. Kailangan natin ng mga bawat kapatiran na kasama sa Iglesia ng Diyos mapuspos ng Espiritu Santo. Kayo ang nangangalon yan. Sana magpakumbaba kayo sa mga ito. Huwag niyo pabayaan na lumipas ang araw na ito na hindi kayo mapuspos ng Espiritu Santo. Wala na may lugar dito sa Romania sa kinatatayuan niyo, lumuhod kayo dyan. O iniito kayo ng Panginoon. Kahit hindi na kayo lumapit dito, lumuhod kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Manalangin kayo ng taos puso. Magsisi kayo. Handog niyo sa Panginoon ang buhay niyo. Kailangan natin ang kapuspusan ng Espiritu Santo katulad ng araw ng Pentecost upang maging matagumpay ang kanyang iglesia. Diba? Karoon na yung mga taga-signal. Huwiling niyo na lalo magtagumpay ang anniversary niyo na susunod na taon, mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Yan sa kinaroroonan niyo, pwede na kayong lumuhod yan. Ihandog niyo ang buhay niyo. Ihandog niyo ang iyong sarili sa gawain ng Panginoon. Makikita niyo, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Kung mayroon pa kayong nadadama na Espiritu Santo kumikilos sa ating puso, ang pinakamagaling na bagay dapat gawin ay yung magpakababa. Kailangan ay lumapit sa Panginoon upang matugunan yung kailangan niyo sa Panginoon. Kung kailangan yung kaligtasan, mabawang buhay, nandiyan ang Panginoon. Ang Panginoon patuloy siyang nag-aanyay. Sabi niya, magsiparito kayong lahat na napapagal at nabibigyan mo pa kayo pagpapahingay. Upang sa ganoon ay makapagpahinga sa kanilang mga kalooban sapagkat sa gumagawa ng kasalanan ay nahihirapan yung kanilang kalooban. Kailangan maligtas sila para mababang buhay upang sa ganoon ay maglingkod at sa paglilingkod sa Panginoon kailangan ay masunurin at upang sa ganoon maabot niya yung kasakdalan ng buhay. Mapupunta sila ang Espiritu Santo upang makapangyarihan na patuloy na ipahayag yung Ebanghelyo ng ating Panginoon. Mayroon pa ba na ibig lumapit sa Panginoon? Mayroon pa ba? Mayroon pa ba ibig lumapit sa Panginoon? Kung kayo gumagawa pa ng kasalanan, nandiyan ang Panginoon, nagpapatawad. Kailangan lamang pakababa. Kailangan ay magsisi kanyang kasalanan ng pagkipatawanan. At kayo manampalataya sa kanyang puso at kayo papaguloy ng ating Panginoon. Mayroon pa ba ibig lumapit sa Panginoon? Amen. Mayroon pa ba? Salamat sa Panginoon. Tayong lahat ay luhod at tayo manalangin. Pagkakas tayo ng sister sa panalangin. Ngayon Diyos na nakapangyarihan sa lahat, salamat ang masa. Pagsama mo sa amin sa umaga nito. Amen. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa amin. Salamat sa tagumpay ninyong gawain sa umaga nito. Salamat din naman sa mga mahalagang kaluluwanan na sa altar ng pananangin, may nagtawad sa inyo. Paparin ng Diyos, kahapon ngayon, bukas, na nanatili ang iyong kapangyarihan
tagapagligtas, naglilinis ng kasalanan. Tulungan mo po ang mga kabataan ito na nasasal ng iyong panalangin sa panibagong buhay na kanilang kakaharapin sa inyong kamay. Yaman sila yung lumapit sa pagsisisi, Ama. Alam po namin na tapat kang Diyos na nagpapatawad ng kasalanan. Tulungan ko po sila na may pangako nila, Panginoon, mula sa araw nito na sila lalakad sa iyong mga palatuntunan, Panginoon. Iwanan ang kasalanan at mamuhay sa inyong kalooban. Salamat, Ama, sa mga salita mo nahayag sa umagang ito na muli naging inspirasyon sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na tunay na magtatagumpay ang inyong iglesia kung kami po'y magusto sa maling inyong banal na Espiritu. Salamat din naman sa mga lumapit sa tayo ng panalangin. Panginoon Diyos, maasa po kami na mga hinihilan niyo mga anak ay niyo pong pinagkaloob sa umagang ito. Sa bawat isa mo na narito sa kapulungan ito, alam po namin na pinagpala mo po ang mga aming mga kaluluwa. Salamat, Ama namin Diyos, na buhay ka na aming pinaglilingkuran. Kaya namin hindi ka na po ng Panginoon na magbigay sa amin ng iyong mga salita at patuloy na ma-inspire, Panginoon, ng iyong iglesia dito po sa aming bayan. Salamat, Panginoon, sa mga nagagaling na ganito, Panginoon, na patuloy po namin nadarama ang iyong presensya at patuloy ka pong lumalagay sa aming kalagitnaan. Papakilala, Panginoon, pinapakita ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Kaya dinadakila ka na ng aming mga kaluluwa sa iyong katapatan, sa iyong pagpapala sa umagang ito. At sa iyong ginamit, Panginoon, tunay kang buhay ng Diyos na aming pinaglilingkuran sa umagang ito. Kailan na hindi ka nagkulang na magpakain sa inyong iglesia. Kaya patuloy ka po namin pinaralan na Ama sa aming mga buhay. Maasa po kami, Panginoon, na ang mga salita mong nahayag sa araw nito'y mananatiling nakatago dito sa aming mga puso. Hindi lamang basta narinig, Panginoon, kundi ito po namin mag-i-inspire sa amin mga upang patuloy na sumunod sa inyong kalooban. Pag-amin sa inyo, patuloy mo pong pinagkakaisaan yung iglesia, Panginoon, sa pamamagitan ng yung banal na Espiritu, na siya pong magdadala sa amin sa tagumpay, Panginoon, yung unity ng yung Espiritu na nasa amin naman namin, Diyos. Hanggang sa mga oras nito, salamat, Ama, na patuloy kang nangungusap sa puso ng bawat isa sa amin. Kaya pinupuri ka po namin sa tagumpay ng iyong gawain sa araw na to. Hanggang mamaya mga pong Panginoon, inasahan pa rin po namin ang patuloy mo pong pagsama sa bawat isa sa amin. At maging sa iyong alipin pa na gagamitin mamaya, patuloy mo pa rin gamitin, Panginoong Diyos. At alam po namin, di magkulang ang iyong Espiritu Santo. Mayroon ka pa rin pagpapala na ihayag sa bawat isa sa amin. Kaya dinadakila ka po namin, Panginoon, sa lahat ng iyong mga biyaya, mga pagpapala sa aming mga kaluluwa, Panginoon. Lalo ka namin mamahal sa aming mga buhay. Lalo namin nadama sa araw nito. At kami po lalo naging malapit sa inyo. Dahil din sa aming mga kapatid, Panginoon, na kami po patuloy na maging hawak kamay na lalakad sa inyong kapilan. Patuloy na magpagamit sa inyong dakilang ugasan. Kaya purihin po ang inyong pangalan. Salamat, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng karangalan. Pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.